At kanina pinag-uusapan natin yung mga bata, no, yung epekto nila, ang epekto sa kanila nitong Yolanda. Ngayon, pumunta naman tayo doon sa mga matatanda, no? Yung paano ba nila ito kagaya no, yung mga nangyari sa kanila, first time na nangyari sa kanila ito at hindi nila akalain sa kabila ng kanilang paghahanda, talagang na-wash out lahat. No? And they're telling themselves now, paano kami makakapagsimula muli? Parang they don't have any direction. Anong gagawin ko? Bakit parang ganun sila yung thinking nila? I don't know where to start. I don't know what to do. Somebody is needed there to give them direction, no? Paano po bang approach dito? Well, unang-una, normal talaga maramdaman nila yon, matanong nila yon, no? That's a normal reaction to the trauma. So actually, kailangan talaga may mga taong tumulong aside from sila, no? At that point, hindi na nila pwedeng tulungan yung sarili nila kasi masyado na silang natulala at na-trauma, no? Kasi gusto ko nang sabihin na sa mga adults, yung mga tumutulong, nabibigay ng relief goods, yung mga pumupunta doon, tumutulong, nato-trauma din yun. Natawag na vicarious traumatization, secondary trauma, no? So akala natin, ulong lang tayo ng tulong, okay lang yun, pero dapat malaman natin na we have to take care of ourselves kasi pasag ma-expose tayo sa ganung nangyayari, siyempre meron din tayong human feelings na na-affect. Matotrauma din tayo, may tawag din doon. VT. Kagaya nun. Ano tawag doon? VT, vicarious traumatization. Okay, like for example, itong aming reporter na si George Bandola was sent there before Yolanda occurred. So from the very beginning, nung nangyari yun, nandun na siya. Kapag siya ba, hanggang ngayon, nandun pa siya. So, na-trauma din ba siya? Does he also need stress debriefing? Definitely. I think he is more than, babad na babad nga siya From the beginning hanggang ngayon, every day siguro, nandun siya, tumutulong siya. Ibig sabihin mo, na-absorb din niya yun, nato-traumatize din siya. Kasi kailangan matulungan din natin yung mga taong tumutulong. Kasi kung minsan nakakalimutan natin, kala natin tumutulong tayo, malakas tayo, pero naapektuhan tayo. So it's important na tanggapin natin na nato-traumatize tayo para may magawang tulong din sa atin. Kapag ganon, parang paano mo malalaman na, kasi hindi ka aware, yung effect pala sa'yo, ganon. How does it manifest? Oo, sa mga reporters, parang sila, hyper-alert din sila, parang hindi nila alam kung saan lalagay katawan nila. Nagkaka-dreams din yan, nagkaka-nightmares din yan. Kasi I've talked to a lot of reporters na Parang bumabalik din yung mga nakita nila, tapos naiisip nila. Siyempre, pag nakita ng katawan, bodies all over, parang bangungot sa'yo yun. Mapapanaginipan mo yun, Oo, posibleng hindi ka maapektuhan talaga noon. So, kailangan din ng tulong, yung mga tumutulong. So, may program din kami, may team. We also have a program, ang tinatawag na Care for the Carers. So, para ma-realize natin that those who are helping the traumatized also need to be helped. Paano po yun? What is your program for them? Ang program namin is parang almost the same as yung program dun sa mga na-trauma. Kasi they're also traumatized So, if we have a group, i-discuss, ipapag-usapan yun, kung anong ways nilang to deal with it. Tsaka pinaka-importante rin na meron silang kasama. So, usually, importante yung community support. So the whole community should help. For example, you're in a church or a community. Dapat lahat ng mga tumulong din doon sa mga tumulong. No? So parang layers yon. Yung mga pumunta sa Visayas para mag-distribute ng relief goods and to maybe talk to the people na nag-survive nitong Yolanda. Pagbalik nila, sila naman ang dapat tulungan ng mga naiwan. Yun ang ginagawa din namin. Pagbalik ng mga reporters, sa mga nakausap ko na, dinidebrief or kinakausap din namin sila para mabahagi nila yung nangyari at saka ma-heal din sila. And itong recovery process, no? Tell me, how, pagkatapos stress debriefing, pagkatapos kinakausap sila, no? You empathize and all that. Paano mo masasabi na, okay, I'm fully recovered? Is there, will there be a point of
you can say, I'm fully recovered, o talagang there's none. Forever, you'll have to carry this. Ay, ang galing na question. Yung debatable yan. Pero usually, may point na okay ka na. You can function. So, dati hindi ka masyadong, madali kang mapagod, madali kang magalit, hindi mo magawa yung dapat mong gawin. Mga indicators, one is you start to function. Pangalawa, you can already talk about it without feeling so depressed. No, maibabahagi mo na, maikukwento mo na hindi ka masyadong nada-down. O tapos, pangatlo, itong pinaka-importante, nagre-reconnect ka na sa community. In other words, nakikirelate ka na sa mga tao na dati. Kasi actually, trauma, pag na-trauma ka, kagaya ng mama na sinasabi mo na gusto niyang mag-suicide. Makamatay, oo. Usually, ang effect ng trauma, you become powerless and you feel isolated. You withdraw from society. Yes, ganon. and you think ikaw ang pinaka-tinamaan, parang ganon. So, ang another factor is to reconnect and have a community. Kaya yung ginagawa natin, bayanihan, tulungan, napakalaking bagay yun para sa mga taong na trauma. Napakalaking bagay for healing ang ginagawa nila sa kanila. So kapag Community, minsan, yes. Yes, pag minsan, even yung mga volunteers na masungit na, yung gano'n. That's part of Short-tempered, Oo, madaling nagagalit magalit, kahit maliit na bagay, naiinis, gano'n. Ibig sabihin no na affect na sila, na-traumatize na sila. Pag gano'n, pagpasensyahan mo na lang. Or pag gano'n, kailangan may rest. Mag-rest muna siya. Oo. Kasi you're right, yung mga reports na nakukuha namin from itong mga repacking centers, kami sinasabihan daw sila, sandali, magpahinga muna kayo, yung mga Yes. volunteers, ayaw nila. Ayaw nila nila. magpahinga, gusto nila tuloy-tuloy, ayaw nila mag-rest para kumain. That's Yes. part of the adrenaline na Part of the sinasabi mo. adrenaline, the startle, and the hyperactive, hyper-reactive, hyper-alert. Pero I think dapat may magsabi sa kanila na kahit ayaw nila, kailangan sila magpahinga. They have to pause, they have to rest because has to relax a little bit. Hindi pwedeng naka-hyper-alert ka because hyper-alert, chronic hyper-alert leads to disease. And like, for example, everybody, actually, even media, no? Yung Oo. hyper-alert sila at this time of Yes. crisis. So, pag minsan, even if tapos na yung trabaho, kailangan ng matulog, hindi makatulog. Correct. That's yes. part of it. That's part of it. Pero kailangan bigyan ng time to rest. Important yun ma-realize natin. Magkaroon ng shift, magkaroon ng time na ito na muna, pag-break yung isa na muna ipag-break, gano'n. I think that's one important thing na hindi siguro na-consider dahil kanila, tutulong ka lang ng tutulong, okay na. Hindi, mababurn out ka talaga. Hindi, Ayun. oo. So is there a period of time na kailangan na sabi mo, I have to rest na? 2 weeks, 1 Or month? maybe even less. Oo, kasi kung babad ka na, kailangan mag-rest ka talaga. May mag-take over. Hindi pwedeng palaging babad yung tao. Kasi kahit di niya alam, naapektuhan na siya. What about itong kasi may naglabasan ng mga reports, no, na dahil nga maraming namatay, yung iba nawalan ng asawa, naiwan na lang yung nanay tsaka yung mga anak. May mga nare-rape daw na, well, we haven't confirmed pa yung mga reports, pero may mga ganun daw. Na ano yun, is it part of the, yung itong whole situation na yung mga kalalakihan, kung namatay yung mga asawa, they go through that na parang they go through that recourse dahil nawalan sila? Ganun ba? Well, not necessarily. Kasi it cannot be made an excuse also for Yeah. something that is like a crime, no? Yes. Oo. Pero dapat siguro may mag-aalalay kasi pwedeng gumawa ng mga bagay na hindi nila normally ginagawa ang tao no? So, yung parang irrational yung behavior. But there has to be a limit and a balance. Magre-release ka pero kailangan may disiplina rin. Kasi even yung taong nagre-release, pag pinabayaan mo siya ng pinabayaan, magsisisi din siya in the end. But hindi siya pinigilan. Alam mo na talagang ganun yung state niya, tulungan mo siyang pigilan yung sarili niya. Importante yun. So, kagaya nun, yung mga naglulut, no? Oo. Yung sinasabi nila, kumuha lang naman sila ng tinapay para ipakain sa kanilang mga pamilya. Pero iba na kapag yung washing machine na nilulut mo at wala namang tubig doon para gamitin mo yung washing machine. How long itong parang survival mode din ba yung gano'n? Irrational. Oo, parang yung behavior nila is survival, irrational, hyper-alert. Kahit ano lang kukunin mo eh. Parang hindi mo alam kung ano yung kinukuha mo, kahit ano kukunin mo. So, ang importante dyan, hindi naman pabayaan mangyari yun, kundi alam ng mga tumutulong na may ganong phenomenon na irrational at tulungan silang pigilan yon.
ang structure ng taong magdidisiplina. Kasi mismo yung mga taong kumukuha, after a while, kung nakakalma na sila, siguro hindi naman nila naisip na bakit ko ba ginawa yun, no? So, importante ding may taong nagdidisiplina, nagsiset ng limits for everyone. Okay, so thank you very much and good luck sa inyo. I understand, Thank you. ikot pa kayo sa Visayas Yes, ngayon, ano? yes. Marami kayong tutulungan. Yes. You need all the help. We need also to help ourselves. Yes, also. Oo. So Sige, thank you very much at very magandang much hapon po. Thank you also. for joining us. Thank you very much. Okay, that was Dr. Honey Arellano Carandang, isang clinical psychologist at trauma specialist.